Okay, for our topic today, we will discuss inverse function. Okay, so sa inverse function, meron tayong apat na steps na ginagamit. Okay, ano yung mga steps natin dito bago tayo magbigay ng problem? So, step number one in inverse function is we need to replace, okay, sulat na lang natin ha. We need to replace f of x with y. Okay, yung y variable natin. And then step number two, we need to interchange x and y variable. Okay, after interchanging x and y, we need to solve for the new y. Okay, so solve for y na tayo ngayon. And then after that, for our last step, we need to replace, okay, y with the symbol of inverse function, which is f raised to negative 1 of x. Okay, so ito yung apat na steps natin sa pag-solve ng inverse of the given function. Okay, so let's have a given number 1. Gamit na lang ako ng blue para kita siya. So, in our first given, I have f of x is equal to 5x plus 3. And we are asked to find the inverse of the given function. So, sundan natin yung apat na steps natin. So, yung f of x, palitan daw natin ng y. So, that will become y is equal to 5x plus 3. Move tayo sa step number 2. Lahat daw ng x, palitan mo ng y. Lahat naman ng y ay papalitan mo ng x. So that is x is equal to 5y plus 3. Okay, then after that, we need to solve for the value of y. Since yung 3 ay kasama pa ni 5y, ang goal natin ay ma-solve yung y. Ibig sabihin, dapat walang matitirang kasama si y. So, ililipat natin lahat ng kasama niya. So, from positive, pag minove natin, okay, transpose natin on the other side, that will become negative. So, magiging x minus 3 is equal to 5y. Pwede ko naman siyang interchange. Dito na mapupunta si 5y is equal to x minus 3. Wala kang babaguhin sa sign kasi in-interchange mo lang naman sila. Okay, hindi mo naman siya nilipat from one place to another. Okay, then after that, since may 5 pa beside y, alam naman natin na kapag may numerical value beside your variable, in order for us to remove it, we need to divide both sides. Okay, by the numerical value. Since 5 yan, divide natin both side by 5. So, cancel out, cancel out. Ang matitira na lang class is y is equal to x minus 3 over 5. And then, move ka na doon sa final step natin, which is replacing y into the symbol of inverse function, which is f raised to negative 1 of x is equal to x minus 3 over 5. And this one will be your final answer. Ito na yung pinaka-final answer natin. Okay, kunin ulit natin itong ating apat na steps para may susundan tayo kapag magsosolve tayo ng inverse of the given function. Okay, so let's move. Baba lang natin. Ayan. And then, dito tayo. Okay, so from here, ah, hindi siya namumove ng pangkalahatan. Ayan. So, for our next given class, we have number 2 given. F of x is equal to x minus 5 over 2x plus 1. So, dito may denominator ka na. So, papaano natin to isosolve? So, ganun pa rin yung process. F of x change natin into y. We have y is equal to x plus 5 over 2x plus 1. Then, lahat ng y, palitan mo ng x. Lahat naman ng x ay papalitan natin ng y. So, that is x is equal to y plus 5 over 2y plus 1. Okay, then after that, kailangan tanggalin natin yung kanyang
denominator. O papaano tatanggalin si denominator? By simply multiplying both sides of our equality into 2y plus 1. Sa kabila naman, meron tayong 2y plus 1 din. Okay, then after that, yung nasa right side, cancel out na po ito. Okay, ang matitira na lang dyan, sa ating equality is y plus 5. Okay, and on the left side of our equality, syempre may x ka pa. X multiply by 2y plus 1. And then, isa-simplify pa natin. Okay, x multiply by 2y, we have 2xy. And then, x multiply by 1, meron tayong x na lang. Okay, so positive x is equal to y plus 5. Okay, move na tayo sa step number 3. In step number 3, we need to solve for the value of y. Para ma-solve lahat ng value of y, dapat magkakasama kung ano yung magkakaparehas. Okay, kailangan pagsamahin natin kung ano ba yung may y dyan sa lahat ng ating equation. Okay, so si 2xy, since may y siya, nandito siya. Okay, 2xy. Ano pa yung may y dyan? Itong positive y natin. We move it on the other side. So, positive will become negative. So, magiging negative y na siya. Is equal to, ito rin, yung x natin from positive, move natin on the other side. That will become negative. So, negative x plus 5 na po tayo. Okay, now, as we can observe dito sa ating given equation, may similar term yung 2x minus y. May common sila. Okay, may common factor sila. Ano yon? Yung y variable natin. So, yun yung ilalabas natin. Y multiply by, gawa ka dito ng parenthesis, then i-divide na natin. So, try to divide. 2xy divided by y. Okay, so syempre cancel out mo dito si y. Ang natira ay 2x. So 2x yung nasa loob natin. Okay, next one. We have y over y tayo. Y divided by y, that is equal to positive, that is equal to 1. Since negative ito, negative divided by positive is negative pa rin naman. So we have negative 1 doon sa loob ng parenthesis natin. Okay, baka may magtanong, ma'am, papaano po namin malalaman kung ilang parenthesis po yung ilalagay natin? Kung ano yung highest exponent, yun din yung number ng parenthesis na ilalagay mo. Since 1 lang naman yung highest exponent natin, meaning to say, 1 lang din yung parenthesis na ilalagay. Okay, so copy lang po natin ito, negative x plus 5. And in order for us to solve for the value of y, we need to divide both sides by 2x minus 1, and on the other side, we have 2x minus 1. And then after that, cancel out na po. Okay, then ang matitirang sagot is y is equal to negative x plus 5 over 2x minus 1. And this one is not yet the final answer. Ano yung final answer natin? Kailangan i-replace natin yung y into the symbol of inverse function, which is f raised to negative 1 of x is equal to negative x plus 5 over 2x minus 1. And ito palang class yung magsisilbing final answer po natin. Okay, so ganun po ang mag-solve ng inverse function. Okay, kung may tanong kayo, pwede nyong i-drop dyan sa canvas natin. Ayan, pwede kayong bumalik sa canvas para ma-drop nyo po yung question regarding the inverse of a given function.